I started watching the video of PGMN pero tinigil ko po kasi nakita ko na pag-uusapan dito na lang para mas banal, sabi ni Mexico. Anyway, I would just like to start na si Franco talaga very siya, yung very charismatic talaga. He's really a charming guy. And he is really a top gun PR guy dito sa Pilipinas. I would say that. Basically, ang buod nung sinasabi ni Franco is that lalabanan niya si Martin Romualdez. Yun ang sabi ni Franco Mabanta. Finrame up niyo ko, lalabanan ko kayo. Remember what I told you before? Na yung pag-take down kay Franco Mabanta is actually a PR stunt. More than anything else, ang bira dito kay Franco Mabanta is a PR operation rather than ipakulong si Franco Mabanta ng bonggang-bongga. I think Franco Mabanta is going to win dun sa kaso. It will just drag on. Papahiyain siya, aanuhin siya, bababuhin siya. And to be fair kay Franco, grabe talaga yung yung attack sa kanya. Franco was talking about social media troll farms na ginamit para i-attack siya and other PR machineries used in order to really discredit him. Yun yung sinasabi ni Franco. Now, like what I'm saying, Franco is a PR guy and he is the go-to guy of a lot of politicians. Walang duda dun sa galing niya ni Franco kasi binuhay nga niya yung patay eh. Diba? Binuhay nga niya yung karar ni Bongbong Marcos. So, ibig sabihin, may galing talaga tong si Franco. But whatever it is that he's doing right now, alam niyo yun, yung kung kunwari yung, ayun nga, lumaki kasi yung PGMN ng bonggang-bongga. And I think, Franco is also has some game. Kaya nga kaaway niya yung mga buwaya. Baka meron siyang laro na diba? Hindi natin alam. But ang malinaw is that he's really a capable guy. I think in PR game, I think Franco lost. So curious how he'd fight this. Medyo duda din ako sa intention, sabi ni Chris Santi. Well, sa akin naman, the mere fact that he is going to, nag-declare na siya di ba? Sabi ni Franco, putang ina mo Martin, lalabanan kita. I'm going to run after you. Yung sinasabi ni Franco. Okay, sa isang banda, for me sa isang banda, it is good. Kasi parang ikaw yung isa sa mga, tutumba kay Martin Romualdez, so walang problema, ganyan. So how are you going to do it? Let's wait and see. Okay, balik ako dun sa sinabi ko sa inyo, dun sa mga previous live ko about Franco. They do not really intend na ipakulong si Franco. Ang gusto lang nila, manahimik ang PGMN or at least ma-dismantle yung PGMN. Because Franco created a machinery, a very strong machinery that perhaps Martin Romualdez do not have any much of a control. Medyo duda ko kasi they've been hyping Tulfos, Ma'am Aquino, Yorme while dating the DDS babe. Sabi ni Chris Santi. Kasi nga PR sila. Bae? Ba't kayo nalilito? Kasi nga PR nga sila. Okay. So, ngayon, yung ginawa ni Martin kay PGMN is a PR operation. Okay. But of course, Franco is also a PR guy. So he can definitely fire back. He can definitely clap back ng bonggang-bongga sa kung sino mang PR firm ang hinire ni Martin Romualdez in order to conduct a PR operation on Franco Mabanta. Like I said before, they do not want Franco to be in jail. They do not want him to be in jail. Bakit? Kasi alam nila, hindi naman nila mapapakulong si Franco eh. Remember, Matibag, when he met Franco immediately, after nung parang buy-bust operation, nung extortion eksena ko, ganyan. Grabe yung pagkamay ni Matibag, di ba? Na parang, yung mga nahuli sa buy-bust talaga, nung makita mo, parang kakamayan mo talaga. Ay, respect talaga si Matibag kila Mabanta, ganyan. So, ibig sabihin, what does that mean? Ibig sabihin, parang nagtataka rin si si Matibag bilang a BBM guy, nagtataka rin siya bakit nandun si Franco Mabanta sa situation na yon. And NBI already convolute the evidence. Di ba yung una ang report ang sabi, nahuli kasama ang mga marked money. So yung marked money, either mga totoong pera na nilagyan ng powder or mga pera na nilista ang serial number. Supposedly, ganun yung marked money eh. Day after that, sinabi ng NBI na boodle money yung ginamit.
Budol money daw yung ginamit, hindi raw yun mark money. Ganon. So, ano ba talaga kuya? Diba? Ano ba talaga kuya? Ba't naging budol money a day after? Ganyan. So anyway, yung evidence, tampered na. Tampered na yung evidence. So, I do not think that they are serious in, kung sino man yung nag-operate kay Franco Mabanta, I do not think they are serious in putting Franco Mabanta in jail. Gusto lang nilang ipahiya ng bonggang-bongga, mawalan ng credibility ang PGMN and the entire machinery of Mr. Franco Mabanta. That's the goal. Okay. So ngayon, in-explain doon ni Franco Mabanta na totoo yung galit ng Malacanang kay Martin Romualdez. And I think doon sa part na yon, agree ako kay Franco Mabanta doon. It is for real. Kasi hindi nga nila pinapayagang mag-abroad si Martin eh. And yung sinasabi ni Franco na talagang ang feeling ng Malacanang is that Martin Romualdez betrayed them. It is written on the wall eh. Remember, Zaldico published the number of deliveries, the list of deliveries that he was tasked to do. The list of maleta deliveries that he was tasked to do. If you had been listening to our live with SAS, 'di ba? Pinakita natin bakit as time goes by bumababa yung delivery. 'Di ba? So nagkakaroon na talaga ng onsihan dyan. Ng bonggang-bongga. So I think talagang meron ng distrust sa part ng Malacanang at saka sa part ni Martin. So of course, Martin is also the key for the Malacanang in order to regain some of its lost credibility. Pag napakulong nila si Martin Romualdez, o at least kahit paano, meron siyang makukuha-kuha ng mga medyo hindi pa masyadong galit na parang, okay, fine, at least meron kang inalay na ulo sa sambayan ng Pilipino, ganyan. But of course, nandun na kasi tayo sa point of no return eh. Nandun na tayo sa point na Martin, Bongbong, parehas kayong salot ng bayan. Diba? Ngayon nag-aaway kayong dalawa, putang ina niyo, nagpapatayan kayo, pero mas preferred namin, dalawang ulo ninyo ang mapugot. Ayaw namin na kay Martin lang, ganyan. But anyway, kung mapupugot niyo ang ulo ni Martin, okay rin yun. Di ibig sabihin, move na tayo sa second ulo. Yes, that's a start pa lang kay Martin. Start lang. Correct. So ngayon, kung kunwari, kaya nga sabi ko, okay, fine, ngayon nag-declare na si Franco Mabanta. And I think, of course, Franco Mabanta knows that he was operated on. And I think Franco Mabanta knows that a PR firm has a very, very strong hands dito sa pag-operate sa kanya. Diba? So, ngayon, all out si Franco. Ngayon, pagdating doon sa mga PR groups kasi, ang difference kasi ni Franco, sabihin nila na parang, masyadong play safe si Franco, ganyan-ganyan. Pagkatapos, Franco is so high up there na kaminggal niya yung mga big names in Philippine politics. So kumbaga, kaya parang mag-aano ka na, is he really sincere kapag kunwari, babanat siya sa government and things like that, yung kanyang personality, yung kanyang career as a PR guy is always going to be put in question kung gaano siya ka-clear bumanat. Kasi nga, parang, syempre, kaibigan niya to, naging client niya to, etc. And that is the reason why, di ba sinasabi ni Franco na naging client niya yung mag-asawa, si Tita Bongbong at saka si Tita Lisa, ganyan-ganyan. So, naging client niya nga yan. So, hindi mo talaga ma-expect na babanatan niya yan. Di ba? So, ngayon, syempre, pagka gano'n, hindi mo rin siya ma-expect that he can be with our cause all the way. Kasi nga, iba yung mundo niya eh. PR siya eh, di ba? So, Ganon lang kasimple. So yung mga nagsasabi dyan na ginagamit nila ang DDS, ganyan-ganyan. Yes! Di ba, yan naman na sinasabi ko sa inyo kahit noon pa. Kaya nga, you have to be careful with your attention. Your attention is convertible to cash. Okay? Yeah. Binibait talaga ang mga Duterte supporters. Kasi nga, only Duterte supporters can give organic and real engagement. Yes, true. Mm-hmm. Ayun. Yes, strictly. You wanted to say something? Lang din, idadagdag ko lang din. Again, may ibang paraan ng pakikipag-interact sila Mabanta kasi nga iba yung leaning ng mga line of business niyan eh. So since PR firm yan, ang pinaka talaga focus niyan is not necessarily uncovering the truth. Despite how
how much nila tinatout the PGMN is a very independent media organization. The fact na he really just came out and said doon sa video na it was a strategic plan na hindi niya hindi niya babanatan si PBM, Lenny, and Sara. Which I think, in a way, kasi pwede mo pang gawan pa rin ng PR spin yan na parang sasabihin niya lang, I'm very directly involved with these people. Hindi mo babanatan, pero pinupuri mo, di ba lagi si Lenny sa PGMN? Hindi mo pinupuri si Sara doon. Yeah, di ba? Ang weird lang, no? Parang, okay, sure, you can say all those things, pero yung actions and yung actual content ng media platform mo says otherwise talaga. So, again, PR firm yan. So, don't expect it to be yung as straightforward na parang magbibigay sa inyo ng content that is supposed to uncover the truth gaya ng sinasabi nila mga exposés nila, no? So, ayun lang. Sabi nga rin ng Miss Joey, yung engagement, again, napakalaki kasi ng volume ng DDS eh. Tsaka diba, lagi naman natin sinasabi na kapag dating sa social media, basically that platform, we pretty much own that space. Kung ano lang din naman in terms of actual engagement, interaction, pages, at saka mga volume ng traffic manggagaling ng So ayun, kaya sinasabi ni Ms. Joey na mag-ingat kayo kasi yung iba, hindi naman talaga sila willing, hindi naman talaga yung iba, minomonetize lang tayo. Based group Yes. Diba? And sinasabi rin ni Franco, malinaw rin yun sa statement ni Franco. Basta kami, ang advocacy lang namin dito, absolutism lang kami dito pagdating sa freedom of speech. Sabihin mo kung anong gusto mo. Yeah, anything goes. Pero... Anything goes. So, ibig sabihin, wala silang advocacy dyan na parang, this is how we should run our country. Yes. So, do not be confused. To be fair kay Franco, at maraming naglalaway dito kay Franco Mabanta na ang gwapo-gwapo daw niya doon sa video. Mukha ka Oo. Agree naman ako dyan. Talaga, charming talaga si Franco Mabanta. And pati yung niya, no, yung kung pagka nagbibigay siya ng salita, nagsispeech siya, and even yung mga sinusulat niya before, very interesting talagang basahin. At talaga siya, may skills talaga. The guy has skills. Yes, kaya nga siya ng PR na yan eh. He pretty much, yung charisma is off the charts. Siya di ba? Kaya sought after siya. So ngayon, be that as it may, yun nga ang inaano natin dito, ang sa akin, aawayin mo si Martin, I'll take that. Walang problema. Ganon. Pero at the end of the day, hindi sila kagaya natin. Hindi tayo kasi na meron talaga tayong ina-advocate na certain kind of governance, 'di ba? This guy operates in the expression realm in which they are the kind of people who knows how to really do business in that realm. There's nothing wrong with it. There's nothing wrong with it. It is a real service. It is a real service. But what I'm just saying is that hindi sila rights advocate ng na pagdating sa good governance and things like that. Ganyan. And kahit pa sabihin natin na ganun man ang diskarte ni Franco sa buhay, I appreciate Franco Mabanta's honesty. He laid the card. He laid his cards dun sa video na yun. Parang, ito yung mga killing ko, di ba? Na parang, just be aware na, just ito yung mga... Ito ang ginagawa ko, ito ang trabaho ko, ito ang kinembot ko, ganyan-ganyan, kineso. So kaya sinasabi ko dito is that, do not take PGMN as something na, ang tawag dito na, hindi, DDS yan, or ganito yan, Of course, they are not. They are in the comms business. Yeah. Okay, they are in the comms business. They are not with you when it comes to, when it comes to advocacy and kineso, ganyan. Their individual anchors may be a part of certain advocacy, pero PGMN as a whole, no, hindi, wala silang ganun. Yep. Wala silang ganun. Kaya nga pagdating doon sa pag-reveal ng corruption, sinasabi lang ni Franco si CJ Hero eh. Diba? Yeah. Kasi siya lang yung merong piece nung about na talagang merong deep dive pagdating sa corruption. Talaga yung merong mga super exposés na kumbaga parang mapapakinabangan mo na ito yung mga info na kailangan nyo to actually reveal yung corruption,
yung parang interaction between CPP, NPA, tsaka yung gobyerno. Yun yung mga ano niya yun yung mga tinatakal niya. And again, at the end of the day, PGMN is a business, no? And business needs funds. And since PR sila, those funds will come from engagement, not necessarily. They will never be the platform that you can count on as far as accountability. Gaya nga nung sabi ni Ms. Joey, mostly yung mga anchors nila. And even that, anchor lang din si CC lang talaga. Hindi rin naman lahat yun. Hindi rin naman lahat yun. So anyway, pero yun nga no, I think if there is anything na talagang mapapapalakpak ka naman dito kay Franco, honest siya. Nilagay niya yung card niya. Inamin niya talaga. Nilay daw niya talaga lahat nung eto ko. Hindi siya, at least di siya sinungaling sa aspeto doon. Kung baga inamin niya na, eto, client ko kasi di ba, ganyan. Naging magkaibigan tayo, di ba? Naging kliyente ko kayo, tapos naging kaibigan ko kayo. Kahit pa sinasabi niyo hindi niyo ako friends, di ba? Right, may pinasamahan tayo. May samahan tayo, keneso, ganyan. Which would also trigger us to believe na, hindi talaga nito babanatan si Bongbong Marcos. And dahil itinatuwa siya ng Malacanang, sabihin na natin, probably na meron nga silang meron silang parang fallout with Malacanang, ganyan. Ang importante, at least doon sa sinabi ni Franco, ang sinasabi niya kasi ay, I'm taking this personally, putang ina, pinahiya niyo ako Correct, diba? Na parang dinarag yung pangalan ko, di ba? Na parang binuo ko tong platform na to to make sure na, when it comes to the game of, content regarding politics and current affairs, kami yung nangunguna. And really, di ba, yung parang the fact na daragin mo, huli mo sa NBI, since with all the trimmings. Full blast na. Actually, I heard that ganun yung planong gawin sa akin. Diyos ko, i-dress down ka din, Miss Joey. Grabe. Oo. Ganon. Sabi dito ni Action Protector, totoo kaya na magkakaaway talaga o pakita lang? Kunwari na pinakita sa tao pero di tutuluyan yung kaso kay Martin. Kasi until now, wala pang kaso. Hindi, kinasuhan si Franco. Ang sabi ni Franco, kapag natapos yung kaso niya doon, saka siya re-rest back ng bonggang-bongga. Kasi ikukwento niya lahat yung frame up in details. Pero, ang pangako niya is that, babalikan niya si Martin ng bonggang-bongga. Ako, excited ako. Kasi basically, PR war to, strictly. Yeah. PR to ng PGMN and all its machineries, which by the way, very, very strong ang PGMN. Ayun yung pinagmamalaki ni Franco, very, very strong ang PGMN. At kakalabanin niya ang PR behind Martin Romualdez. Old media versus the old guard versus the new media. It will definitely be a show.